Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 5. Ang astig. Nawala ang bawat katinoan ko at inihiga ko siya sa kama habang paakyat ako sa ibabaw niya, kamukhang-kamukha niya talaga siya, pati boses niya kapareho niya. Nang hindi nag-iisip ng kung ano-ano hinalikan ko siya at nakayakap din siya sa akin habang tumutugon sa halik ko. Nababaliw na ako dahil sa babaeng to. Tinanggal ko lahat ng suot niya at hinubad ang bathrobe na suot ko. Fuck her body. So fucking similar to her. Hinalikan ko ang lambak ng kanyang dibdib at saka pinagsaluhan namin ang init ng aming mga katawan. Nakakuha ako ng mapang-akit na halinghing mula sa kanya nang magsimula akong gumalaw. Hindi ko siya makita ng malinaw pero ramdam ko na ang ganda niya. At nagulat ako sa sarili ko dahil wala naman akong naramdamang pagkasuklam sa babaeng ito. Biglang nagsimulang maglakbay ang kanyang mga kamay sa aking dibdib at sa aking katawan. I took a breath and let her do what she want to do, because I was having her body and that makes me feel so fucking comfortable. Lalong lumakas ang mga ungol niya habang nakayakap sa akin at nakasubsob ang mukha sa leeg ko. Shit. Nagsimula na akong gumalaw ng mas mabilis at walang tigil ang kanyang mapang-akit na mga halinghing. I fucking her hanggang sa magmanhid ang katawan ko. Nang huminto ako ay tinignan ko siya at natutulog na siya. Pumikit din ako at bumagsak sa kama sa tabi niya habang natutulog ako. Nagising ako ng umaga at naramdaman kong may yumakap sakin. Bumalik ako sa katinoan at naalala ko ang kagabi. Banal na fuck. Napatingin ako sa babaeng nakayakap sa akin at nakapatong ang ulo sa dibdib ko. Napatili ako, familiar na light brown na buhok. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok niya ang mukha niya, siya ba ito? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang dahan-dahan kong inilayo ang buhok niya sa mukha niya. Saglit na tumigil ang tibok ng puso ko nang makita ko ang mukha niya. Fuck, siya ito, paano? Pagkatapos ng 3 taon, hindi katakataka na hindi ako nakaramdam ng pagkasuklam sa kanya kahapon ng gabi at hindi katakataka kung bakit parang pamilyar ang pakiramdam ko. Hinawakan ko ang makinis niyang mukha at inilayo ang ulo niya sa dibdib ko habang pinatong ko siya sa unan. Bumangon ako at tiningnan siya, natatakpan ng tsikinini ko ang katawan niya. Ang kalahati ng kanyang dibdib ay natatakpan ng mga kubrekama. Ang ganda ng figure niya. Bigla kong naramdaman na nanigas na naman ako. Kaya dali-dali akong pumasok sa banyo at sinara ang pinto. Pumunta ako sa ilalim ng malamig na shower. Hindi ko siya maalis sa isip ko. Bigla kong naalala ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Siya ba ay isang pokpok? Paano siya nahanap ni Kent? Ibinebenta ba niya ang kanyang katawan para sa pera? Tama ba si Lola? Tapos naalala ko yung ginawa niya 3 years ago. Malamig akong tumawa. Tunay na isang gold digger. Pagsisilbihan kita ng tama. Pagkatapos kong maligo ay lumabas na ako ng banyo at nagpalit ng damit. Tumingin ako sa kanya at nakita kong natutulog pa siya at ang ganda niya. Pareho ang pisngi nila ni Gabriel. Ang babaeng ito ang nagpapahirap sa akin. Umupo ako sa sofa at hinintay siyang magising. Ang pagkamuhi, pagmamahal at pag-aalaga ay naghalo-halo sa aking isipan at ako ay isang gulong-gulo dahil sa babaeng ito. 3 taon ko siyang hinahanap at ngayon ay nandito na siya, sa harap ng aking mga mata. Baka nakita siya ni Gabriel sa panaginip niya dahil bumalik na siya. Makalipas ang ilang oras ay nagising na si Alexa. Nagising ako sa pamamanhid ng aking katawan. Lumabo ang paningin ko at naalala ko ang kagabi. Nadurog ang puso ko at biglang naalala ko na ako ay nakadroga. Natulog ba ako kasama ang matabang matandang iyon? Walang karapatan. Mabilis akong bumangon at umupo sa kama habang may nakatingin sa akin. Nakahubad ako. Bigla akong kinabahan nang mapansin ko ang lalaking nakaupo sa sofa habang nakatingin sa akin ng delikadong mga mata. Mabilis kong tinakpan ang katawan ko ng kubrekama at tumingin sa kanya. Mga asul na mata na may maitim na kayumanggi at itim na magkahalong buhok. Matalim ang jawline, manipis na sexing labi at maitim na mahabang kilay.
Model ba siya o ano, ang gwapo? Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko at ang bilis ng tibok ng puso ko pero bakit parang galit na galit siya? Tapos bigla kong naramdaman na nakita ko na siya somewhere. Wait, hindi ba ito si Sebastian Madrigal? Oo, siya iyon. Ano? Anong ginagawa niya dito? Nangibabaw ang takot sa puso ko nang mapansin ko ang lalaking nasa harapan ko at ang kapangyarihan niya sa bansang ito at kung gaano siya kawalang puso. Nakita ko na siya sa TV at sa mga magazine. Ang nangungunang negosyante sa bansa at ang pinakabatang bilyonaryo. May cute pa siyang anak. Napuno ng pagmamahal ang puso ko nang maalala ko ang unang araw na nakita ko siya sa TV at sobrang cute. Pero itong lalaking ito. Please God help me. Namamasa ang mata ko nang tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Sobrang tangkad niya, siguro 6 feet and 3 inches at ang katawan niya. Bakit ko ba iniisip ang mga bagay na ito? Papatayin niya pa rin ako. Bumaba ang tingin ko habang papalapit siya sa akin. Parang mabilis na apoy ang puso ko at hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko bigla. Go and take a shower. I'll give you 3 minutes. Wika niya habang inihagis ang coat niya sa kandungan ko. Ang boses niya, ang sexy at puno ng dominasyon. Teka, itong bango ng coat niya. Pamilyar ito. Alam ko ang bango na ito at hindi ko makakalimutan. Hindi pwede. Pinilit kong maniwala na hindi siya ito. I didn't want to mess things with this man kaya tumayo na ako sa kama para umalis. Shit. Agad kong tinakpan ang bibig ko. Ang sakit. Ang sakit talaga sa pagitan ng mga hita ko. I heard his sarcastic chuckle pero bago pa ako makagawa ay hinila na niya ako papasok ng banyo. Let me go. Pilit kong tinutulak ang kamay niya pero nabigo ako. Hinagis niya ako sa banyo at sinara ang pinto. Heartless beast. I cursed him at nagsimulang maligo. Pagkatapos ko ay nagpalit ako ng bathrobe at lumapit palabas. Paglabas ko ay tumama sa mukha ko ang isang pirasong papel. Tumingin ako sa lalaking humagas nito sa mukha ko at nakitang masyadong delikado tingnan ang mga mata nito. Kunin mo, tanong niya habang nakayuko ako at kinuha ang papel. Maaari kang sumulat ng anumang halaga ng pera na kailangan mo. Ano? Napatingin ako sa tseke na binigay niya habang kumirot ang puso ko. Akala niya ba prostitute ako? Not enough. Then take this too. With that he threw a black card against my face. Bakit? Hindi ako ganoong klase ng babae na nakikitulog sa mga lalaki para sa pera. Yes, I was that kind of woman 3 years ago pero para sa kapatid ko yon. Namuo ang mga luha sa mata ko pero ayaw kong bumagsak kaya pinilit ko itong bumalik. Bilang isang pokpok, hindi ko akalain na ganito kataas ang presyo mo. Tama ba ako? Biglang pumaibabaw sa akin ang galit nang marinig ko ang mga nakakadiri niyang salita. Tumingin ako sa kanya at humakbang patungo sa kanya habang tinataas ko ang kamay ko para sampalihan siya. Hinampas ko siya ng malakas sa mukha niya at nakita ko ang gulat na mukha niya. Natuwa talaga ako nang makita kong ganyan ang mukha niya. Ako ba ang unang sumampal sa iyo Mr. Madrigal? I smirked at him habang pinupunit ang tseke na binigay niya. Nasira ko din ang card niya. Tumingin siya sa akin na may pagtataka sa mukha. Sa tingin mo, kaya ng maruming pera mo ang lahat? Tinanong ko siya. Tumingin siya sa akin nang hindi nagsasalita. I'm telling you, I'm not a prostitute. At tumalikod na ako para umalis pero bigla niyang hinawakan ang wrist ko at hinagis ako sa pader. Napasigaw ako sa sakit, tapos dinikit niya yung katawan niya sa katawan ko. Baliw ka ba? Sigaw niya habang nakangisi sa akin. Napuno ng amoy niya ang ilong ko at sigurado akong ito rin ang amoy ng lalaki 3 taon na ang nakakaraan. Napakayaman ni Sebastian Madrigal at baka pare-pareho rin ang pabango niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking baba at pinilit akong tumingin sa kanyang mapanganib ngunit napakarilag na mga mata. Hindi mo ba ibinenta ang iyong katawan para sa pera 3 taon na ang nakakaraan? Tumigil ang pintig ng puso ko. Tiningnan ko siya nang may takot habang ang buong mundo ko ay nagsimulang manginig. Paano? Paano niya nalaman? Baka siya. Sino ka? Itinanong ko. Ayokong isipin. Hindi pwede. Paano ito maging posible? Siguro ang lalaking ito ay kaibigan ng lalaking 3 taon na ang nakakaraan. Pinilit kong mag-isip ng ganyan kasi natatakot ako. Ano sa tingin mo? Nakangisi pa siya sa akin, hindi ko maintindihan. Pakawalan mo ako, wika ko habang pilit siyang tinutulak palayo pero hindi ko man lang siya maigalaw. Estatwa ba siya o ano? Pakawalan ka, bakit? Ganun na ba kahirap tanggapin ang katotohanan 3 taon na ang nakakaraan? Bakit? Bakit niya ito pinaalalahanan? Ano ang kinalaman nito sa iyo?
Tanong ko sa kanya dahil sa galit ko. Of course, I have to do something with it, sambit niya. Siyempre dapat delikado siya dahil siya si Sebastian Madrigal. Inilayo ko ang mukha ko sa kanya pero pinilit niya ulit akong tumingin sa kanya. Sino ka? Tanong ulit na itinatago ang takot ko sa kanya. Siyempre yung lalaking pinagbentahan mo ng virginity mo. At hinalikan niya ako. Ano? Sumakit ang puso ko nang ipakita sa akin ng isip ko ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan at kung paano ko siya hinintay. Hindi ko na malayang may tumulong luha sa mga mata ko. Kaya ito siya, ang lalaking nagpawala sa akin ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang lalaking pinakaayaw ko nitong 3 taon. Bastard. Halimaw na walang puso. Tumigil siya sa paghalik sa akin at tumingin sa akin. Nagbago ang mga mata niya nang makita niya ang mukha ko. So ikaw pala yon? Tanong ko ulit sa kanya. Nilagay niya ang kamay niya sa mukha ko at sinimulang haplusin ang mukha ko. Ang puot ng 3 taon ang pumalit sa akin nang muli ko siyang sinampal ng malakas sa kanyang mukha. Bastard! Ibalik mo ang anak ko. You murder. I hate you. I hate your whole family. I clutched his shirt and asked. Nangilid ang mga luha ko nang maalala ko si Janus at ang baby ko. Kasalanan ng lalaking ito ang lahat. Hindi siya dumating at hinihintay ko siya. Ano ba? Mamamatay tao ba ako? Tapos ikaw. Ikaw ang pumatay at hindi ako. Mahigpit niya akong sinandal sa pader at nagsalita. Ako ba ay isang mamamatay tao? Hindi. Paano? Ikaw at ang iyong pamilya bastard. I'm not a murderer. It was you. I waited. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko. Ang sakit na tinatago ko sa loob ng 3 taon. Nawalan ako ng kapatid at baby ko. Hindi ba dahil sa lalaking ito ang lahat? Ano? Tanong niya sabay hawak ulit sa aking baba. Ouch, masakit. Ibalik mo ang anak ko. 2 buhay ang utang mo sa akin. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya at nagsalita. May utang ako sa iyo na 2 buhay. Ha? Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi ka nagbayad ng pera. With that he threw me on the sofa and climbed top of me. Alam niya pa ang nangyari sa kapatid ko. Kasalanan ko ba ang lahat? Hindi ba dahil sa iyo ang lahat? Tanong ko sa kanya habang nakangisi ulit sa akin. Dahil sa akin. Hindi dahil sa akin, nangyari yun dahil sa iyo. Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Lokong bastard. I don't give a fuck, Sebastian. Ibalik mo ang anak ko or I'll take him with me. A monster like you don't deserve to be my baby's father. With that I pushed him away at bumangon sa sofa pero hinawakan na naman niya ang kamay ko. Gusto mo bang ulitin ang tawag mo sa akin? Biglang may nanginginig sa katawan ko nang makita ko ang mga mata niya. Kaya kaakit-akit ngunit mapanganib. Sebastian Madrigal. A monster. A heartless beast and a murderer. I smirked at him and shake his hand away from my hand habang tumalikod ako para umalis pero bago pa ako makalayo ay hinawakan niya ako sa bewang ko at inihagis sa kama. Ipapakita ko sa iyo ang kayang gawin nitong walang pusong halimaw. He was smirking at me while unbuttoning his shirt. Ano ang gagawin niya? Nang ibabaw sa akin ang takot nang hinubad niya ang kanyang sando at umakyat sa kama. Shit ang kanyang katawan. Hindi ko magawang umiwas ng tingin sa katawan niya. Ano? Anong ginagawa mo? Tanong ko sa nanginginig kong boses. Natakot ako. Takot talaga ako sa lalaking ito. Anong ginagawa ko? I'm gonna screw you here and show you how heartless I can be. No. Hindi naman niya ako gagahasain, di ba? Ang gulo ng isip ko at natatakot ako. Umakyat siya sa taas ng katawan ko habang tinatanggal niya ang bathrobe sa katawan ko. Pakiusap, huwag, pakawalan mo ako, nagpupumiglas ako dahil ayoko. Bakit ang pathetic ko? Naaawa ako sa sarili ko habang nakatingin sa walang emosyon niyang mukha. Pakiusap, don't do this. You can't do this. I found myself crying habang hinuhubad niya ang pantalon niya. I'm sorry for shouting at you, pakiusap, huwag. Nagpupumiglas ako at sinubukang kumawala pero hindi ko magawang lumaban sa matipuno niyang katawan. Bakit? Natatakot ka ba ngayon? But you were so brave a few minutes ago. Hindi mawala ang evil smile niya habang nakatingin sa akin. Bakit ganito ang lalaking ito? Gwapo siya at nasa kanya ang lahat pero bakit hindi siya maging mabait? Ouch! Ang sakit ay dumaloy sa ibabang bahagi ng katawan ko nang ipasok niya ang matigas niyang kahabaan sa loob ko. Walang pakialam sa iyak ko at nagsimula na siyang gumalaw. Sinimulan niyang halikan ang labi ko pero mabilis akong umiwas sa mga halik niya. Alam kong nagalit na naman siya sa akin. Pinilit niya akong tumingin sa kanya at ngumisi.
Walang tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata ko, hindi lang dahil sa pisikal na sakit na ibinibigay niya sa akin, kundi pati na rin sa sakit at sakit ng pusong idinulot niya sa akin 3 taon na ang nakakaraan. Napakapit ako sa kubrekama dahil ayokong hawakan ang lalaking ito. I hate you. I hate you for raping me. I hate you for taking my child away from me. I hate you for making me lose the most important thing I had. I hate you for threatening me by using those small children. I hate you for everything you caused me. Sebastian Madrigal, I hate you, naluluha kong wika at pumikit. Bastard, hinding-hindi kita mapapatawad. Anong sabi mo? Pinagbantaan ka. Ayaw ko siyang kausapin o tingnan. Nanatili akong hindi nagsasalita sa kanya. Sagutin mo ako, sabi niya ulit. Iminulat ko ang mata ko at tumingin sa kanya pero ayoko magsalita. Napatingin ako sa mata niya. Ang aking sanggol ay may parehong asul na mga mata sa kanya at ang parehong madilim na kayumanggi at itim na pinaghalong buhok. I said fucking answer me, galit na sabi niya. Lokong lalaki. Napaiwas ako ng tingin sa mga mata niya at inilayo ang mukha ko nang marinig ko siyang tumawa. Okay, you're not speaking to me. I'll make you scream. With that he speeded his movements. Kinagat ko ang ibabang labi ko dahil ayokong gumawa ng kahit anong ingay at sobrang sakit. Alam kong sinasadya niya akong saktan. Pabilis ng pabilis ang mga galaw niya habang nakasubsob ang mukha niya sa leeg ko. Anong klaseng stamina meron ang lalaking ito? Hindi man lang siya nagsasawa matapos itong gawin sa buong gabi at muli niya itong ginagawa na parang wala lang. Pervert. Bigla akong nakarinig ng tunog na parang may nabasag at napansin kong galing ito sa kama. Shit. Kahit masira ang kama na ito hindi ako titigil sa pagnanasa sayo. 3 taon akong naghintay. Sabi niya habang sinisimulan niyang halikan at dilaan ang dibdib ko, pumikit ako at hinayaan siya sa gusto niya. Ibalik mo ang anak ko. Bumuntong hininga ako at nagpas siyang matulog dahil gusto kong kalimutan ang sakit na ibinibigay niya sa akin ngayon. Nagising ako at 2:00 na ng madaling araw. Tumingin ako sa paligid at napansin kong wala na ang lalaking yun. Dahan-dahan akong bumaba sa kama at naglakad patungo sa banyo. Pagpasok ko sa banyo, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Pinuno ng mga chikinini ang katawan ko at magulo na buhok. Bumuntong hininga ako at pumunta sa ilalim ng shower habang nakaupo sa malamig na sahig habang nakayakap sa aking mga tuhod. Hindi ko maipikit ang mga mata ko dahil napuno pa rin ang isip ko ng ngiti ni Janos. Ngayon alam ko na ang baby ko ay namumuhay ng marangyang buhay dahil miyembro siya ng pamilya Madrigal pero paano ang nawawala kong kapatid? Siya ay 7 taon lamang. Nag-iisa lang ako sa mga taong ito. Pumasok sa isip ko ang masasakit na alaala noong 3 taon na ang nakakaraan. Pagkaalis ko sa tinitirhan ko kasama ng kapatid ko at ng bahay ko. Hindi, huwag mag-isip ngayon. Pinilit kong ibaon muli ang masasakit na alaala sa loob ko. Tumayo ako at mabilis na naligo bago lumabas ng banyo. Paglabas ko ng banyo ay hinanap ko ang mga damit ko pero punit-punit lahat. Then I saw a closet and I walked towards it as I opened the doors. Mga damit na panlalaki lang. Mga kamiseta at pantalon. Bumuntong hininga ako at kumuha ng itim na sando at mabilis na sinuot. Tapos nakita ko yung palda na suot ko nasa sulok ng kwarto na pinuntahan ko at pinulot. Napabuntong hininga ako. Salamat sa Diyos, hindi nasira. Mabilis ko itong sinuot at lumabas ng kwarto. Wala akong dalang phone o wallet at naalala kong naiwan ko ito bago tumakas sa matandang pervert na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko ang nangyari kagabi. Naglakad ako patungo sa kwarto na pilit na pinasadahan ako ng lalaking iyon, at pumasok ako walang tao kaya dali-dali kong hinanap ang wallet at phone ko. Huminga ako ng malalim nang makita ko ang wallet at phone ko. Mabilis ko itong kinuha at lumabas ng kwarto. Hindi ko akalain na pagtataksilan ako ni Mila at sinubukang ibenta ako sa isang matanda. Paano siya? Siya lang ang naging kaibigan ko sa mga nakaraang taon. Napunta ako dito dahil sa kanya. Haharapin ko siya. Sa pag-iisip na iyon ay pumunta ako sa aking lumang bahay, kung saan ako nakatira kasama ang aking kapatid. Tumulo ang mga luha ko nang makita ko ang dati kong bahay. Walang nagbago. Kinuha ko ang susi at binuksan ang pinto. Pumasok na ako sa bahay at dumiretso sa kwarto ni Janos. Umupo ako sa kama niya at sinubsob ang mukha ko sa mga palad ko. I miss you so much. I'm sorry bunso, napahikbi ako ng mariin at hinayaan kong lumabas ang sakit ko. Bigla kong naalala yung note ni Janos. May nabanggit siyang lalaking hinihintay niya. May sulat si Janos para sa kanya sa loob ng notebook niya pero pinagbawalan niya akong buksan iyon.
Saan ko siya mahahanap kahit hindi niya alam ang pangalan niya? Makalipas ang ilang oras pumunta ako sa kwarto ko at nagpalit ng damit na iniwan ko 3 taon na ang nakakaraan. Makalipas ang ilang oras ay nilisan ko ang aking lumang bahay na puno ng maganda at masasakit na alaala. Pagkatapos ay dumiretso ako sa apartment na kasalukuyang tinitirhan ko. Fuck, bakit ko siya ni-rape? Ako ay fucking rough at siya ay umiiyak. Shit, kailan pa ako naging halimaw gaya ng sinabi niya? Nawala ang katinoan ko nang marinig kong tinawag niya akong walang pusong halimaw. She even called me murder and why the hell was that? Iniwan ko siya nang hindi man lang siya iniisip. Shit, pinunit ko yung damit niya. Nasa opisina ako pero hindi ko siya maalis sa isipan ko. Hindi man lang ako makapag-focus sa kahit anong trabaho. Ano ang ginawa niya sa akin? Fuck, in love na ba ako sa kanya? Oo, in love na ako sa kanya simula pa lang nung unang araw ko siyang nakita. Siya ang unang babaeng nagtrato sa akin ng ganoon. She even fucking slapped me twice and called my name without even thinking. Fuck, hindi siya natatakot sa akin, sa katayuan ko at sa kapangyarihang taglay ko sa bansang ito. She obviously know who I am yet she shouted and slapped me habang pinupunit niya ang tseke na binigay ko sa kanya. Nabigla talaga ako sa mga kinikilos niya at hindi ako makapaniwala na murang babae siya gaya ng nabanggit ni Lola. Hindi siya nanghingi ng pera at hiniling sa akin na ibalik ang kanyang anak. Hindi ko pa rin maintindihan ang ilang mga sinabi niya sa akin. Tinakot ko daw siya. What the fuck was that? I didn't even know and she said I owe her 2 fucking lives. Hello Sebastian, anong nangyari kahapon? Napabalikwas ako sa pag-iisip ng boses ni Kent. Napatingin ako sa kanya at nasa harapan ko na siya. Fuck, hindi ko man lang siya narinig. Saan mo nahanap ang babaeng iyon? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa akin na may gulat na mukha. Ano? Wala akong nahanap na babae. Paano ako magpapadala ng babae? Hindi ko nga alam kung nasaan ka. Tumigil sandali ang puso ko. Hindi ba siya nagpadala sa kanya? Kaya hindi siya pokpok. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa pagtrato ko sa kanya sa umaga at kung paano ko siya tinatawag na pokpok. Tiningnan ko ang oras at 3:30 na pala ng madaling araw. Siguradong bumalik na siya, diba? Fuck. Narinig kong tumutunog ang phone ni Kent pero wala akong pakialam dahil napuno ang isip ko ng mukha niyang natutulog at ang mga luha niya na idinulot ko sa kanya. The way she told me that she hates me. Ayokong isipin iyon dahil sumasakit ang puso ko. She's back. Narinig ko ang boses ni Kent at napatingin ako sa kanya. Alexa, bumalik na ang kapatid ni Janos. Yung matandang kausap ko nung araw na yon. Siya yung tumawag sa akin, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Bumalik na ba siya? 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko maintindihan kung bakit ako naaakit sa kapatid nitong si Janos at na-curious ako sa kanya. Deep inside of my heart always tells me that Janos' sister is the same woman as the woman I unintentionally fell in love with, but I know it was fucking impossible and it can't be her. Nasaan siya? Tanong ko sa kanya habang umiiling. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya nakita niya siya habang papalabas siya ng bahay, napabuntong hininga ako. Namiss ko siya, shit. It doesn't matter. We can find her kasi bumalik na siya, tumango ako sa kanya. Hahanapin at dadalhin ko talaga ang iniwan ni Janos sa akin. I grabbed my phone to call Gabriel and I saw 10 missed calls from Gabriel. Fuck, shit. Nakalimutan kong i-check ang phone. Agad akong tumawag pabalik at sinagot niya ang telepono sa unang ring. Baby. Wika ko pero naputol ako sa galit niyang boses bata. No daddy, you're a liar. Hindi ka umuwi kagabi. Paano ko ngayon susuyuin ang batang ito? I had so many works, Gabriel. Daddy's sorry, okay. You know I bought so many chocolates for you, pagsisinungaling ko sa kanya. Ang batang ito ay nagpapahirap sa akin tulad ng kanyang ina. Nagsisinungaling ka daddy pero ayos lang. Umuwi ka ng maaga at magdala ng isang malaking chocolate bag. With that he just shed up the call. Can't. Take care of these things, I'm going home. Tumayo na ako at umalis dahil gusto kong makita ang anak ko sa lalong madaling panahon. Okay, narinig kong sigaw ni Kent sa inis. Gusto kong ipaalam sa anak ko na bumalik na ang mami niya pero hindi ko magawa dahil hindi pa rin ako sigurado sa ugali niya. Laging gusto ni Gabriel ang mami niya, pero hindi niya pinapakita pero kilalang kilala ko siya dahil noong kasing edad niya ako gusto ko rin ang mami ko kaya ayokong lumaki ang anak ko na wala ang mami niya, and it feels like a missing part ng ating kaluluwa. Alam na alam ko ang pakiramdam na iyon dahil lumaki rin ako na wala ang aking ina. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento.
Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.